headquarters ng Pilipinas. Action Breaking. Magandang hapon, ako si Twink Makariig. Narito ang mga balita sa oras na ito. Umarangkada na ang special elections sa Compostela Valley matapos makatanggap ng maling balota noong Lunes. Para sa update, makakausap natin sa linya ng telepono si Edison Reyes. Edison? Magandang hapon, Twink. Pagkahaba-haba man ang paghihintay, natuloy ang araw ang special election sa isang presinto sa Barangay Gabi, dito yan sa bayan ng Compostela. Hindi natuloy ang botohan dito noong Lunes matapos maling balota ang naipadala ng COMELEC. Alas 7 pa lang ng umaga kanina, mahaba na ang pila ng mga botante. At dahil umaga pa lang buhos na ang mga tao, inaasahang magiging bahagyang mabagal ang pagboto. Mainit ngayon ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo rito, lalo na sa huling canvassing ng COMELEC, lamang ng 74 na boto ang independent candidate na si Adolfo Ang laban kay Lema Bolo na asawa ng kasalukuyang mayor mula naman sa Partido Liberal. Wala pa namang naiulat na aberya o kaguluhan dito sa barangay. Tuwing hanggang alas 7 mamaya magtatagal ang botohan ng nasa 800 botante. Twink. Salamat, Edison Reyes. Hindi pagbibigyan ng DOJ ang inihaying request ng Taiwan para sa joint investigation kaugnay ng namatay na Taiwanese fisherman. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, patapos na kasi ang investigasyon dito ng NBI. Kulang na lang daw ito ang ocular inspection sa fishing vessel na pinaputukan ng Philippine Coast Guard. Karapatan naman daw ng Taiwan na magkaroon ng parallel investigation pero pag-uusapan pa ang mga limitasyon nito. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula kay Marga Vargas. Marga? Mula sa News Headquarters ng Pilipinas. Action Weather. Mga kapatid, patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Base dito sa ating rain forecast page, makikita natin na mas maraming mga pag-ulan dito sa malaking bahagi naman ng western sections ng Luzon, maging dito sa Mindanao. Ibig sabihin yan, ito kasi ang dahilan kung bakit mas maraming mga pag-ulan ang nararanasan ng mga kapatid natin sa malaking bahagi ng Mindanao dahil sa ITCZ o ang Intertropical Convergence Zone. Ito naman yung pagbabangga ng hangin na nanggagaling dito sa northern at sa southern hemisphere at yan naman nagdadala ng mga kaulapan dito sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong araw. Dito naman sa may northern Luzon, sa extreme northern Luzon, pati na dito sa may central Luzon, apektado tayo ng tinatawag na diffuse tail end of a cold front. Yan ay may mga dahilan kung bakit makakaranas tayo ng mga pag-ulan sa mga susunod pang araw at patuloy pa rin nga magiging maalinsangan ng panahon kahit nakakaranas tayo ng mga pag-ambon o mga pag-ulan nitong nakaraang araw dahil kanina at 5 a.m. nasa 26.3 degrees Celsius na ang minimum recorded temperature at patuloy pa rin nga daw itong tataas dahil hindi pa simula ng rainy season. Iyan na muna ang latest. Balik sa iyo, Twink. Salamat, Marga. Narito naman ang headlines ngayong Biyernes. Divisoria Mall, mahigit isang araw nang nasusunog, apoy, posible pa raw magtagal ng 5 araw. COMELEC, nagproklama na ng 6 ng nagwaging senador pero Nancy Binay, no-show sa proclamation. Brillantes, handa raw mag-resign pag nalaglag ang ipinroklamang 6 sa Magic 12. Vice President Binay muling umapela sa Taiwan na bawiin ang freeze hiring sa mga OFW. At Game 2 ng Barangay Ginebra San Miguel laban sa Alaska Aces sa PBA Commissioners Cup Finals mamayang gabi na. Makinig lang sa Radyo 5 92.3 News FM at mag-log on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 everywhere. Ako si Twink Makariig, susunod na ang Wanted sa radyo ni na Raffy Tulfo at Ninya Taduran. Higit sa balita.